Ang Kharg Island ng Iran ay maituturing na pinakamahalagang alas sa negosasyon ng bansa. Matatagpuan lamang ito mga 25 kilometro mula sa baybayin ng Iran at kilala hindi lang dahil sa mga sinaunang monasteryo at templo, kundi pati na rin sa mga kahangahangang archaeological discoveries at higit sa lahat sa oil refinery nito na humahawak ng halos 90% ng kabuang oil exports ng Iran. Para sa Iran, sa mga kaalyado nito at lalo na sa mga kalaban, malinaw ang tunay na halaga ng isla. Kapag nakontrol mo ang Kharg Island, kaya mong sakalin ang ekonomiya ng Iran na lubos na nakaasa sa langis. Kung makukuha ito ng buo, maaaring mapilit ang Iran na gawin ang kahit ano kapalit ng pagbawi nito. At kung tuluyan naman itong masisira, posibleng bumagsak ang Iran mula sa pagiging isang makapangyarihang bansa tungo sa halos wala ng bigat sa pandaigdigang ekonomiya. At kung magiging prangka tayo habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, hindi na nakakapagtaka kung bakit naging sentro ng atensyon ng isla para kay Donald Trump, isang leader na may kakayahang militar upang sakupin ang lugar at iluhod ang Iran. Sa kasalukuyan, libo-libong US Marines at mga paratroopers ng hukbo ang papunta na sa gitnang silangan at may matibay na posibilidad na ang Kharg Island ang tunay nilang target. Pero habang nakatutok ang Amerika sa pinakaimportanteng bahagi ng ekonomiya ng Iran, may isang bagay na hindi nila dapat kalimutan. Hindi ganun kadali ang sakupin ng isla sa totoong buhay kumpara sa mga larong tulad ng Battlefield 3 o Delta Force. Sa katunayan, kung plano ng Estados Unidos na kunin ang isla gamit lamang ang mga puwersang kasalukuyang ipinapadala sa Middle East, may malaking posibilidad na ang Kharg Island ang maging lugar kung saan mararanasan ng Amerika ang isa sa pinakamalalang pagkatalo nito sa modernong kasaysayan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ang Kharg Island ng Iran ay maituturing na pinakamahalagang alas sa negosasyon ng bansa. Matatagpuan lamang ito mga 25 kilometro mula sa baybayin ng Iran at kilala hindi lang dahil sa mga sinaunang monasteryo at templo, kundi pati na rin sa mga kahangahangang archaeological discoveries at higit sa lahat sa oil refinery nito na humahawak ng halos 90% ng kabuang oil exports ng Iran. Para sa Iran, sa mga kaalyado nito at lalo na sa mga kalaban, malinaw ang tunay na halaga ng isla. Kapag nakontrol mo ang Kharg Island, kaya mong sakalin ang ekonomiya ng Iran na lubos na nakaasa sa langis. Kung makukuha ito ng buo, maaaring mapilit ang Iran na gawin ang kahit ano kapalit ng pagbawi nito. At kung tuluyan naman itong masisira, posibleng bumagsak ang Iran mula sa pagiging isang makapangyarihang bansa tungo sa halos wala ng bigat sa pandaigdigang ekonomiya. At kung magiging prangka tayo, habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, hindi na nakakapagtaka kung bakit naging sentro ng atensyon ng isla para kay Donald Trump, isang leader na may kakayahang militar upang sakupin ang lugar at iluhod ang Iran. Sa kasalukuyan, libo-libong US Marines at mga paratroopers ng hukbo ang papunta na sa gitnang silangan at may matibay na posibilidad na ang Kharg Island ang tunay nilang target. Pero habang nakatutok ang Amerika sa pinakaimportanteng bahagi ng ekonomiya ng Iran, may isang bagay na hindi nila dapat kalimutan. Hindi ganun kadali ang sakupin ng isla sa totoong buhay kumpara sa mga larong tulad ng Battlefield 3 o Delta Force. Sa katunayan, kung plano ng Estados Unidos na kunin ang isla gamit lamang ang mga puwersang kasalukuyang ipinapadala sa Middle East, may malaking posibilidad na ang Kharg Island ang maging lugar kung saan mararanasan ng Amerika ang isa sa pinakamalalang pagkatalo nito sa modernong kasaysayan. Halos wala ring makapal na vegetation o natural na hadlang sa isla maliban sa bahagyang mataas na bahagi sa southern edge. May sarili rin itong supply ng fresh water at ang karamihan sa baybayin nito ay mabuhangin at unti-unting bumababa na ginagawa itong perpektong lugar para sa amphibious landing. Bagamat malapit ito sa ilang offshore oil fields, hindi dito direktang kinukuha ang langis. Sa halip, dito matatagpuan ang napakalaking oil terminal, isang pasilidad na sumasakop sa karamihan ng isla. Ang dahilan? Karamihan sa baybayin ng Iran ay mababaw at mabato, kaya mas praktikal para sa bansa na i-route ang halos lahat ng oil exports papunta sa Kharg Island kaysa magtayo ng bagong deepwater ports sa mainland.
Para mabigyan ka ng ideya kung gaano kalaki ang operasyon sa isla, naroon ang tinatawag na Kharg City, isang restricted area na tinitirhan ng humigit kumulang 8,200 na katao. Karamihan ay pangmatagalan o semi-permanenteng residente. Ang langis ay dinadala papunta sa isla mula sa mainland ng Iran gamit ang isang network ng submarine pipelines. Bukod pa rito, may mga pipeline din na direktang kumukonekta mula sa 3 offshore oil fields papunta sa Kharg Island na hindi na dumadaan sa mismong baybayin ng Iran. Kapag dumating na ang crude oil sa isla, maaari itong iimbak ng hanggang 28 million barrels sa isang pagkakataon. Pagkatapos, ito ay pinoproseso o nire-refine mismo sa isla bago ilipat sa export terminal na kung saan kayang tumanggap at mag-load ng hanggang 10 petroleum supertankers sabay-sabay. Kung nasa full capacity, kayang mag-export ng Kharg Island ng humigit kumulang 1.66 million barrels ng langis kada araw. Pero syempre, alam ng mga namamahala sa isla na nasa gitna ngayon ng isang matinding regional conflict ang Iran. Kaya hindi na ito katulad ng dati bago nagsimula ang digmaan. Noong huling bahagi ng 2025 hanggang unang bahagi ng 2026, mas mabilis pang naglabas ng langis ang isla kaysa sa pagpasok ng bagong supply at malaking bahagi nito ay ipinadala papuntang China. Sa kasalukuyan, bumagal na ng husto ang exports mula sa Kharg Island. Gayunpaman, nakakadaan pa rin ang mga barko ng Iran sa Strait of Hormuz at hindi naman sila ginagalaw ng mga barkong pandigma ng US at iba pang bansa. Bago pa man ang digmaan, may malakas ng presensya ng militar sa isla, kabilang na ang mga puwersang nakabase doon at ang runway nitong may habang 1,800 meters. Pero noong March 13, tinamaan ito ng matinding airstrike mula sa United States Air Force. Ayon sa United States Central Command, mahigit 70 Iranian military sites sa isla ang kanilang tinarget. Bagamat ayon sa parehong panig, US at Iran, hindi naman direktang tinamaan ang oil infrastructure. Sinabi ng US na winasak nila ang mga storage facility ng naval mines, missile bunkers at iba pang military installations. Si Donald Trump naman ay nagsabing totally obliterated ang mga puwersang militar na nakabase sa isla. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung gaano karami ang natirang military infrastructure sa Kharg Island, kung meron pa nga ba. Ayon sa satellite imagery matapos ang strike, nagpapatuloy pa rin ang oil exports. Pero makikita ang pinsala sa iba't ibang bahagi ng isla. At ngayon, dumating tayo sa isang mahalagang tanong. Bakit nga ba gustong kunin ng Estados Unidos ang isla? Sa isang salita, leverage. Kapag nakontrol ng US ang Kharg Island, para na rin nitong hinawakan sa leeg ang ekonomiya ng Iran. Kaya nilang kontrolin ang pagdaong at pagload ng mga oil tankers. Kaya nilang ihinto ang operasyon ng refinery. Pwede rin nilang putulin ang access sa pipelines o sa pinakamatindi, bantaan na tuluyang sirain ang buong pasilidad kung hindi susunod ang Iran sa kanilang mga kondisyon. Ayon sa mga ulat ng Axios na kumukuha ng impormasyon mula sa mga mataas na opisyal ng US, kabilang ang isla sa mga pangunahing target para sa tinatawag ng mga American planners na final blow upang tuluyang tapusin ang conflict. Habang pinag-iisipan ng Estados Unidos ang iba pang opsyon, tulad ng pag-atake sa mga isla malapit sa Strait of Hormuz, pag-blockade sa mga rutang pandagat o pagsamsam ng mga barko ng Iran, iisa ang malinaw. Ang pagkuha sa Kharg Island ang magbibigay sa Washington ng napakalakas na leverage. Ayon sa mga ulat mula sa Axios, layunin ng US na magsagawa ng isang operasyon na sobrang decisive, yung tipong mapipilita ng Iran na makipagnegosasyon dahil wala na itong ibang choice. At kung naniniwala ang Amerika na posible itong mangyari, hindi na kailangang mag-isip pa, Kharg Island ang pinakalohikal na unang target. The defense. Pero dito na pumapasok ang realidad ng digmaan. May isang kilalang kasabihan sa militar, walang plano ang nakakaligtas sa unang engkwentro sa kalaban. Madalas itong iniuugnay kay Helmut von Moltke the Elder, isang 19th century na general ng Prussia. At kahit gaano pa ka-advance ang teknolohiya ngayon, hindi nagbabago ang katotohanan. Ang modernong digmaan ay mabilis maging magulo, lalo na kapag ang isang malakas na puwersa ay pumasok sa isang komplikado at mapanganib na ground operation na iniisip nilang hawak na nila ang laban. Ngayon, bago natin himayin ang depensa ng Iran, may isang mahalagang bagay na dapat malinaw. Hindi sapat para sa Amerika na basta lang makuha ang isla at itaas ang kanilang bandila sa gitna ng refinery.
Kung talagang gusto nilang gawing bargaining chip ang Kharg Island, kailangan nilang mapanatili at makontrol ito at doon nagsisimula ang totoong problema. Kung sakaling subukan ng Estados Unidos na sakupin ang isla, haharap sila ng matinding resistance, hindi lang sa mismong paglapit sa isla, kundi pati na rin sa aktwal na pagkuha nito. Pero ang pinakadelikadong bahagi, hindi dito matatapos ang laban. Sa katunayan, para sa Iran, doon pa lang talaga magsisimula ang tunay na depensa kapag nakuha na ng kalaban ang isla. Gagamitin ng Iran ang parehong taktika na matagal na nitong ginagamit. Hindi direktang pakikipagsabayan sa lakas ng kalaban, kundi pagpapataw ng tuloy-tuloy na pinsala. Sa pamamagitan ng missiles, drones at iba pang long-range weapons, ang layunin ng Iran ay simple, gawing sobrang mahal at delikado ang bawat galaw ng kalaban. Hindi nila kailangang manalo sa head-to-head na laban. Sa totoo lang, iiwasan pa nila iyon kung maaari. Dahil alam nila na ang kanilang mga kalaban, lalo na ang Estados Unidos, ay mas hindi handang tumanggap ng malaking casualties at pinsala kumpara sa kanila. Pero bago pa man mangyari ang lahat ng iyon, sisimulan muna ng Iran ang depensa habang papalapit pa lang ang puwersa ng Amerika. Sa malayo ang distansya pa lang, magpapakawala na sila ng anti-ship cruise missiles, aerial kamikaze drones, at maging mga sea drones, lahat para targetin ang mga barkong papalapit sa isla. Hindi man malinaw kung gaano pa karami ang natitirang armas ng Iran, isang bagay ang sigurado, hindi pa sila nauubusan. Patunay nito ang patuloy nilang kakayahang umatake sa iba't ibang target sa buong Middle East kahit mula sa malalayong distansya. Bukod dito, gagamit din sila ng static defenses, lalo na ang sea mines, na kaya nilang i-deploy sa loob lang ng ilang oras bago dumating ang mga puwersa ng Amerika. At tandaan, ang ganitong klase ng operasyon ay nangangailangan ng napakalaking puwersa sa dagat. Hindi ito pwedeng itago. Makikita ito ng Iran bago pa man dumating, lalo na kung may intelligence support sila mula sa Russia at China na ayon sa ilang ulat ay posibleng nangyayari na. Pagdating naman sa mga puwersang manggagaling sa himpapawid tulad ng paratroopers at close air support, ibang usapan na ito. Aminado man o hindi, limitado ang kakayahan ng Iran na kontrolin ang himpapawid. Ibig sabihin, may kalamangan dito ang Estados Unidos. Oo, may panganib pa rin, lalo na sa mga low-flying aircraft na pwedeng tamaan ng shoulder-fired missiles at iba pang armas. Pero kayang bawasan ng US ang risk na ito gamit ang precision airstrikes at real-time intelligence para tukuyin at wasakin ang mga depensa ng Iran. Ngayon, pagdating sa dami ng ground forces ng Iran sa Kharg Island, hindi ito malinaw. Una, hindi naman talaga naglalabas ng ganitong impormasyon ng Iran kahit bago pa ang airstrikes. At pangalawa, matapos ang malawakang pambobomba ng US, hindi rin tiyak kung gaano karaming sundalo o kagamitan ang natira. Pinakamalamang, ang mabibigat na kagamitan na nakastation sa isla ay halos wala na. At base sa claim ng US na mahigit 90 target ang kanilang tinamaan, posible ring natamaan pati ang mga nakatagong supply caches na kalat sa isla. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala ng laban. May posibilidad pa rin na may natitirang mga armas at supply na maaaring gamitin ng mga sundalo, paramilitary forces, at kahit ilang residente ng isla na handang lumaban. Lahat sila ay pwedeng maging bahagi ng isang organisadong resistance laban sa paglapag ng US. Ayon sa ulat ng CNN, matapos ang airstrikes noong March 13, mas lalo pang pinapalakas ng Iran ang depensa ng isla. Kabilang dito ang paglalagay ng anti-armor at anti-personnel mines kahit sa mismong baybayin at ang pagpapalakas ng layered air defense system para protektahan ang isla laban sa mga atake mula sa himpapawid. At bago pa man maganap ang anumang amphibious o parachute landing, siguradong mauuna muna ang matinding aerial bombardment. Pero may malaking problema dito. Kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, hindi perpekto ang mga airstrike. May mga target na hindi natatamaan, may mga depensa na hindi nadedetect, lalo na kung maayos ang pagkakatago. Ibig sabihin, may mga mina at air defense systems na siguradong makakalusot. At ang mga yon, pwedeng kumitil ng buhay ng mga sundalong Amerikano o magpabagsak ng mga aircraft na hindi stealth, lalo na yung mababa ang lipad. Pero kahit ganon, hindi rin magiging madali para sa Iran na ipagtanggol ang isla kapag nakapagtatag na ng foothold ang US ground forces. Ang mga Iranian defenders ay mapipilitang lumaban sa open areas o gumamit ng refinery infrastructure bilang cover. Kung hindi, mapapaurong sila papunta sa mismong bayan ng isla kung saan nakatira ang karamihan ng sibilyan, at dito na nagiging mas delikado ang sitwasyon dahil ang tunay na problema para sa US
ay magsisimula pagkatapos nilang manalo. Kapag nakontrol na ng Amerika ang isla at naipadala na nila ang balitang mission accomplished pabalik sa Washington, doon pa lang magsisimula ang mas mabigat na laban. May posibilidad na gawin ng Iran ang inaasahan ng US na tanggapin ang sitwasyon at agad humingi ng ceasefire negotiations. Pero kung pagbabasehan ang kilos ng Iran sa buong conflict na ito, mukhang malabo iyon. Ang layunin ng Iran ay hindi simpleng manalo sa tradisyonal na paraan. Handa silang tanggapin ang pagkamatay ng kanilang mga leader, ang pagkasira ng kanilang mga lungsod, at maging ang malaking bilang ng casualties, militar man o sibilyan. Dahil para sa kanila, ang tunay na mahalaga ay hindi ang buhay ng bawat individual, kundi ang kaligtasan ng mismong rehimen. Kung tutuusin, kapag tuluyang nakontrol ng US ang Kharg Island sa pangmatagalan, haharap ang Iran sa matinding pagbagsak ng ekonomiya. Pero para mangyari iyon, kailangan ng Estados Unidos ng oras, hindi lang araw, kundi linggo o kahit buwan. At sa buong conflict na ito, isang bagay ang malinaw, malalim at halos nakakakilabot ang pag-unawa ng Iran sa kung paano gumalaw ang Estados Unidos. Ang realidad, hindi handa ang publiko ng Amerika na tanggapin ang malaking bilang ng casualties ng kanilang mga sundalo. Hindi rin sila handang tiisin ang matagal at matinding epekto sa ekonomiya para lang pabagsakin ang Islamic Republic ng Iran. Kahit ano pa ang gusto ng administrasyon ni Donald Trump, malinaw na ang American public, pati na rin ang kanilang merkado at maging ang malaking bahagi ng kanyang sariling supporters, ay hindi gaanong nagbibigay halaga sa digmaang ito. Para sa Iran, iba ang sitwasyon. Para sa kanila, ang digmaan na ito ay lahat at hanggang ngayon, isang malinaw na taya ang paulit-ulit nilang ginagawa na kaya nilang pilitin ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito na unang umatras. Kung ganito ang magiging reaksyon ng Iran sa pagkakakuha ng Kharg Island, ang unang panalo ng Amerika, ay simula pa lang ng mas mabigat na laban dahil ang susunod na haharapin ng US ay hindi lang depensa kundi isang buong bansa na handang gumanti. Pagdating sa ground forces, napakalaki ng puwersa ng Iran. May humigit kumulang 350,000 sundalo sa regular na hukbo, dagdag pa ang nasa 150,000 mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps at daan-daang libong paramilitary fighters mula sa tinatawag na BCJ Resistance Force. Sa ngayon, hindi pa gaanong nasasali ang mga puwersang ito sa frontline, maliban na lang kung sila ay binobomba o ginagamit sa missile at drone attacks. Pero isang bagay ang sigurado, handa na silang sumabak sa laban matapos ang mga linggong halos nakatinggalang sila. Hindi magiging madali para sa Iran na magsagawa ng malawakang counter-landing sa isla, lalo na at malaki na ang pinsala sa kanilang navy. Pero kung may isang bagay na kilala ang Iran, iyon ay ang pagiging malikhain sa digmaan at higit sa lahat, handa silang isugal ang kanilang sariling buhay para makapagdulot ng pinsala sa kalaban. Hindi mo kailangan ng malaking barko para umatake. Pwedeng gamitin ang mga speedboat, fishing vessels, kahit tugboats para sa maliliit pero tuloy-tuloy na pag-atake sa baybayin ng isla na kayang manggulo at magpagulo sa operasyon ng US forces. Pero mas delikado pa rito ang kanilang artillery. Maaaring hindi sapat ang range ng mga ito para tamaan ang malalayong target sa Middle East, pero sapat na sapat ito para tamaan ang Kharg Island na halos katabi lang ng baybayin ng Iran. At hindi pa dito nagtatapos ang banta. May posibilidad din na gumamit ang Iran ng mga short-range drones katulad ng ginagamit sa digmaan ng Russia at Ukraine. At mas nakakabahala pa, posibleng gumamit sila ng fiber optic controlled drones na kayang umiwas sa jamming technology ng kalaban. Pero syempre, may kapalit ang lahat ng ito. Sa bawat hakbang na gagawin ng Iran, kailangan nilang timbangin ang isang bagay hanggang saan sila handang magsakripisyo para lang masaktan ang kalaban. Kung magagawa ng Iran na mailapit ang kanilang long-range artillery o kahit ang mga improvised landing boats sa loob ng range ng Kharg Island, siguradong makikita agad ito ng Amerika. At gagawin nila ang lahat para sirain ang mga ito bago pa makalapit. Pero kahit ganun, hindi ibig sabihin na wala na itong banta. Sa sandaling makapwesto ang mga armas na ito, kaya pa rin nilang magdulot ng seryosong panganib sa mga puwersang Amerikano na nakalapag na sa isla. At tandaan, lalo pa silang magiging mahalaga habang tumatagal ang laban. Bukod dito, may mas malalaking banta na manggagaling mula sa mas malalayong lugar. Ito ang mga one-way attack drones, pati na rin ang cruise at ballistic missiles na kayang ilunsad mula sa kahit anong bahagi ng teritoryo ng Iran. Hindi man malinaw kung gaano karami pa ang natitirang ganitong armas, isang bagay ang sigurado, may sapat pa ang Iran para magdulot ng panganib kahit sa mga target na mas malayo pa.
kaysa Kharg Island. At pagdating sa mas maikling distansya, dito lalo nagiging delikado ang sitwasyon. May malaking stockpile ang Iran ng short-range missiles at drones. Mga armas na maaaring hindi kayang umabot sa mga bansang tulad ng Israel o sa malalayong base ng US. Pero para sa Kharg Island, sobrang sapat. Posibleng mas nakatuon ang target ng US at Israel sa mga long-range weapons ng Iran dahil iyon ang mas direktang banta sa kanila. Pero kung may natitira pang malaking bilang ng drones na may range na nasa 100 kilometro, isa itong bangungot para sa mga sundalong nasa isla. Dahil ang mga drone na ito ay pwedeng ilunsad mula sa kahit saang bahagi ng Iran na sakop ng range na iyon, direktang tinatamaan ng Kharg Island. At kapag nagsimula na ang mga pag-atake na ito, ang target ay hindi lang mga sundalo, kundi ang mismong sistema na nagpapanatili sa kanila na buhay. Air defense systems, radar installations, communication equipment. Kapag nasira ang mga ito, mas lalong magiging vulnerable ang buong puwersa ng Amerika sa isla. Mas malala pa dahil malapit lang ang distansya, sobrang bilis ng proseso. Mula sa pagkuha ng armas, paghahanda, hanggang sa pag-launch, pwedeng abutin lang ng ilang minuto. At ilang minuto pa, tatama na ito sa target. Ibig sabihin, mas mahirap silang ma-detect, mas mahirap i-track, at mas mataas ang tsansa na makalusot sa depensa, lalo na sa mga unang yugto kung saan hindi pa ganap ang air defense shield ng US sa isla. Sa buong conflict na ito, isang malinaw na pattern ang lumitaw. Para sa Estados Unidos at Israel, ang distansya ay katumbas ng kaligtasan. Habang mas malayo sila sa Iran, mas ligtas sila mula sa mga armas nito. Pero sa kaso ng Kharg Island, wala ang advantage na yon. At kahit na may distansya sila dati, hindi pa rin naging madali ang laban. Paano pa kaya ngayon, na halos katabi na nila ang mismong pinagmumulan ng banta? Noong nakaraang linggo, iniulat ng The New York Times na ilang base militar ng US ang malubhang napinsala na dahil sa mga drone at missile ng Iran. Ang ilan sa mga base na ito, lalo na sa Kuwait, ay halos hindi na matirhan. Sa ganitong sitwasyon, kung ililipat ang mga tropa ng US sa mga lokasyon na mas malapit sa Iran tulad ng Kharg Island, nagiging napakadelikado ng kanilang posisyon. Dahil sa limitadong kakayahan nilang makaiwas o maprotektahan ang sarili, para silang nagiging madaling target na parang mga sitting duck.